Ang nakaraan dahil sa hearing aid ng isa sa biktima, nadiskubre ni Arjan na ang serial killer ay walang iba kundi ang babaeng magician na si Agnes. Tinatawag ni Agnes sa stage ang estudyante, para matandaan ng estudyante ang mukha ni Agnes. Kapag pauwi na ang estudyante ay lalapit si Agnes, hindi matatakot na sasama ang estudyante dahil kilala na nila ito, kikidnapin ni Agnes ang estudyante at papatayin. Naniwala si Godia na si Arjan ang may kaalaman para mahuli ang serial killer, kaya ibinalik ito ni Godia sa trabaho at ginawang team leader na hahawak sa kaso. Sinimulan agad ni Arjan ang manhunt sa serial killer, tinanong nila lahat ng mga eskwelahan kung may magpapalabas ng magic show. Nalaman nila na nagkaroon ng magic show 2 araw nang nakakalipas sa St. Peter's High School, at isa na namang estudyante na si Aisha ang tinawag ni Agnes sa stage. Sigurado si Arjan na dudukutin na ni Agnes si Aisha dahil 2 araw na ang lumipas. Nagbigay babala si Arjan sa mga estudyante na mag-iingat sa pag-uwi, at mga dapat gawin kung may taong kumidnap sa kanila. Ibinigay ni Arjan ang kanyang cellphone number sa mga estudyante para siya ang tawagan kung may problema, at ilagay sa hindi makikita ng ibang tao ang cellphone. Hindi sinabi ni Arjan na si Aisha ang puntirya ng serial killer, para hindi mag-alala si Aisha. Ganun pa man nakamasid lang sa di kalayuan sa eskwelahan sina Arjan, para masiguro ang kaligtasan ni Aisha at makorner na rin nila ang serial killer. Nang uwian na ng mga estudyante nakita nilang sumakay si Aisha sa motorsiklo, sinundan ni Arjan si Aisha hanggang makauwi. Isang van na blue ang huminto sa tapat ni Aisha. Sa pag-aakalang nasa panganib si Aisha dali-daling sumugod sina Arjan. Pero nagulat sila nang malaman na nagtanong lang ang driver ng van, at hindi si Aisha ang kanilang nasundan, kundi ang kakambal ni Aisha na si Samaira. Sinabi ni Samaira na hindi sumabay pauwi sa kanya si Aisha dahil nag-attend pa ito ng dance class. Nagmamadaling pinuntahan ni Arjan ang address na bigay ni Samaira, kung saan may dance class subalit wala na roon si Aisha. Tanging gift box na lang ng serial killer ang naabutan ni Arjan. Sigurado si Arjan na sa mga oras na yun dala-dala na ni Agnes si Aisha. Tinawagan ni Arjan ang kanilang IT support unit, na i-track ang location ng cellphone ni Aisha. Di nagtagal sinabi ng IT team leader na si Ali, na trace nila ang cellphone ni Aisha na tinatahak ang 100. Sinundan agad ni Arjan si Agnes, pero muling tumawag si Ali na nawala ang signal sa cellphone ni Aisha, at sa isang simbahan sa Ambala Road huling nagkaroon ng contact. Nang marating ni Arjan ang komunidad sa Ambala, naghiwa-hiwalay sina Arjan para hanapin ang bahay na pinagdalhan ni Agnes kay Aisha. Samantala nang nagkamalay si Aisha nang nilabot ito nang makita si Agnes at ang nakakatakot na bahay nito. Sumagi agad sa isipan ni Aisha ang mga itinuro sa kanila ni Arjan na kontrolin ang takot, at umisip ng paraan para makatakas. Nagmakaawa si Aisha na ibig niyang gumamit ng CR, pinagbigyan ito ni Agnes at itinuro ang CR. Nang makapasok na sa CR si Aisha agad kinuha nito ang cellphone na nakatago, maswerteng nakakuha ng signal si Aisha at natawagan si Arjan. Nakatunog si Agnes kaya pilit na sinira nito ang pintuan, hanggang tuluyan ng makapasok, pero nagawa na ni Aisha na makadaan sa bintana. Muling na-track ni Ali ang cellphone, na agad na itinuro ni Ali kay Arjan ang location ni Aisha. Dahil doon natunto ni Arjan ang isang bahay na luma at nag-iisa sa kakahuyan. Samantala sa loob ng bahay hindi mahanap ni Aisha ang pintuan palabas, kaya nagtago na lang ito sa isang sulok, at itinawag kay Arjan ang itsura ng kinaruroon ng kwarto. Dali-daling pinasok ni Arjan ang bahay at naghanap sa lahat ng kwarto, ngunit hindi makita ni Arjan si Aisha, pero sigurado si Ali na nasa kinatatayuan si Arjan sa eksaktong lugar ni Aisha. Nagulat si Aisha nang biglang sumulpot si Agnes at pwesahan siyang hinila. Napansin ni Arjan na kakaiba ang sahig na kanyang naapakan, at natuklasan niyang may takip para sa underground. Nang buksan ni Arjan bumungad sa kanya si Agnes na aktong papatayin na sana si Aisha. Binaril agad ni Arjan si Agnes pero nakatakbo ito. Ibig sana ni Arjan na habulin pero inuna na lang nitong tulungan si Aisha, na nanginginig sa takot. Tuluyang nakatakas si Agnes pero hindi siya makalabas ng syudad, dahil pinaigting lalo ang paghahanap sa kanya ng pulisya. Nakuha sa bahay ni Agnes ang mga ebidensya at gamit ng mga estudyanteng biktima. Nakuha rin ang 2 passport na may pangalang Christopher at Agnes Fernando. Biglang naalala ni Arjan ang isa sa mga balita na kanyang nabasa noon, tungkol sa pagpatay ni Agnes Fernando sa isa ring estudyante. Nagtaka si Dibia na maraming pulis ang umiikot sa buong syudad, kaya tinawagan nito si Arjan. Sinabi ni Arjan na pupunta siya sa bahay ni Dibia para siguraduhing ligtas sila,
Pinalock ni Arjan ang lahat ng bintana at pintuan sa bahay ni Divya dahil sa nakatakas ang serial killer. Pero bago pa man na-lock ni Divya ang mga pintuan, kinilabutan si Divya dahil nasa loob na si Agnes. Eksaktong dumating si Arjan kaya narinig nito ang pagsigaw ni Divya. Nang makapasok nakita niyang may sugat si Divya, at sinabing kaalis lang ni Agnes na tangay si E.T. Dali-daling tumakbo palabas ng bahay si Arjan at hinabol si Agnes hanggang makita niya itong pumasok sa isang abandonadong bahay. Nagmamadaling sumunod sa bahay si Arjan, ang hindi niya alam inaabangan na siya ni Agnes, nabigla si Arjan sa pag-atake ni Agnes. Tumayo agad si Arjan pero nabulaga siya sa paggamit ni Agnes ng magic tricks, nawala bigla si Agnes at nagtaka si Arjan na nakatali na ang kanyang paa. Muling naghanap si Arjan sa abandonadong bahay hanggang matagpuan niya si E.T. Pero mula sa likod sumulpot si Agnes at sinaksak si Arjan, pumalag si Arjan at tumilapon sila sa labas ng bahay. Natanggal ang wig ni Agnes at nalantad kay Arjan na hindi babae ang serial killer kundi si Christopher na anak ni Agnes. Dahil sa nakilala na siya ni Arjan, nagtapat si Christopher kung bakit siya pumapatay. 12 taon nang nakakaraan, galing sa Europe dinala siya ng kanyang inang magician na si Agnes sa India, sa pag-aakalang matatanggap ng mga taga-India ang hitsura ni Christopher na may sakit na progeria, isang sakit na nagmimistulang matanda ang hitsura ng isang bata. Sa eskwelahan araw-araw na pahirap kay Christopher ang pangungutya sa kanya ng mga estudyante, hanggang maging kaibigan ni Christopher si Sofia, dahilan para magsimula ang masasayang araw ni Christopher, na bukod kay Agnes ay may isa pang taong nagmamalasakit sa kanya. Sa birthday ni Christopher, iniregalo ni Sofia ang kanyang paboritong manika. Nagkagusto si Christopher kay Sofia, kaya nagpaturo ito ng magic tricks para ma-impress si Sofia, at magtapat ng nararamdaman. I love you. Pero tumanggi si Sofia dahil kaibigan lang ang turing nito kay Christopher, napahiya si Christopher at lalong kinutya ng mga kaeskwela, nasaksihan ni Agnes na sobrang nasaktan ang kanyang anak at hindi matanggap ang pagkabigo. Nang muling bumisita si Sofia para humingi ng sorry kay Christopher, pinatay ni Agnes at Christopher si Sofia. Inako ni Agnes ang krimen nang makalabas si Agnes ng kulungan, sa mental hospital na nakuha ni Agnes si Christopher, pero ilang araw lang ang lumipas na matay si Agnes sa aksidente. Hindi nawala ang galit sa dibdib ni Christopher, ginaya niya ang hitsura ng ina at ang natutunan na magic tricks para madali siyang makapambiktima. Tuwing nakakapatay siya ng estudyante na hawig kay Sofia, nakakaramdam siya ng kasiyahan. At para wala nang makaalam pa ng lihim ni Christopher, nagpa siya itong patayin si E.T. at Arjan, pero lumaban si Arjan at nagpangbuno ang dalawa. Dahil sa may sugat si Arjan na naig si Christopher, lumapit si E.T. at ibinigay kay Arjan ang patalim ni Christopher. Kumilos agad si Arjan, sunod-sunod na sinaksak si Christopher hanggang mamatay. Dumating si Divya at laking pasasalamat nito na ligtas si E.T. at Arjan. Ilang sandali pa nilisan na nila ang abandonadong bahay, at tiwalang wala ng katatakutan pa na serial killer ang buong syudad. Marami pong salamat sa inyong panonood, ang shoutout po ay sa susunod na lang po nating video. Ingat po kayo palagi.